Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Muli natin palakpakan at sambahin natin Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And hallelujah sa ating binasa kanina, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ron, sa ating inawit, mga kapatid, sabi ron, Jesus is risen. He is alive, mga kapatid. And I do believe na nare-repress pa sa atin yung mensahe nung nakaraan, mga kapatid, doon sa church ng Las Piñas, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Amen. The tomb is empty. Hallelujah. Jesus is alive. He is risen. Hallelujah. And sa umagang ito, mga kapatid, I want to talk about the resurrection of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Hallelujah. As we read the book of Matthew chapter, buksan naman natin, mga kapatid, sa Matthew chapter 27, mga kapatid. Hallelujah. Then we're going to read again the one that we read in our Bible reading, mga kapatid. In Matthew chapter 27, mga kapatid, verse 62 to 66. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Matthew chapter 27, verse 62 to 66, mga kapatid, sabi rito. Hallelujah. Now, the next day that followed the day of the preparation of the chief priests and Pharisees came together unto Pilate, saying, Sir, we remember that deceiver said, while he was yet alive, after 3 days I will rise again. 64. Command therefore that the sepulchre be made sure until the 3rd day, lest his disciple come by night and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead, so the last error shall be worse than the first. 65. Pilate said unto them, Ye have a watch. Go your way, make it as sure as ye can. 66. So they went and made the sepulchre sure, sealing the stone and setting a watch, a guard, mga kapatid. Hallelujah. So in chapter 28, mga kapatid, yung ating binasa kanina, mga kapatid, verse 1, in the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. Verse 2, and behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. And for fear of him the keeper did shake and became as dead man. Dahil sa takot, mga kapatid, nanigas sila, mga kapatid. Parang naging rebulto. Hallelujah. He is not here. Saan tayo? 5. And the angel answered and said unto the woman, Fear not ye. Amen. So, in-encourage ng angel, mga kapatid, sabi niya, huwag kayong matakot. For I know that ye seek Jesus, which was crucified. Verse 6, mga kapatid. Hallelujah. He is not here. Hallelujah. For he is risen, as he said. Amen. Hallelujah. Sabi pa niya, mga kapatid, come, see. Tingnan nyo yung lugar. Sabi niya, come, see the place where come, see the place where the Lord lay. Amen. Tingnan nyo yung bato na pinaglagayan sa kanya. Hindi lamang sinabi niya ng angel na
na He is not here, He is risen, but pinakita niya to prove, mga kapatid, na wala si Jesus doon. Hallelujah, hallelujah. Ang sabi niya, and go quickly and tell His disciples that He is risen from the dead, and behold, He goeth before you into the Galilee, there shall ye see Him. Lo, I have told you. And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy. So si Mary Magdalene, mga kapatid, at yung isang Mary, mga kapatid, they depart quickly, nagmamadali sila, mga kapatid, with fear and joy. Hallelujah. Merong kagalakan sa kanilang puso, mga kapatid. Akala nila, wala na si Jesus, patay na, mga kapatid. But when the angel, mga kapatid, declared to them that Jesus is alive and risen, there's a great joy, mga kapatid. Hallelujah. Amen. And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy, and did run to bring His disciples word. 9. And as they went to tell His disciple, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held Him by the feet and worshipped Him. Then said Jesus unto them, Be not afraid. Hallelujah. Go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. Praise God. So, verse 11, mga kapatid, now when they were going, behold, some of the watch came into the city and show unto the chief priests all the things that were done. And when they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers, saying, Say ye, His disciple came by night and stole Him away while we sleep. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tayo manalangin sa ating Panginoon. Panginoon, salamat Lord sa pagkabasa ng salita, Panginoon. And you already bless your word, Panginoon, sa umagang ito. We asking once again, Panginoon, to bless your word. Bless every one of us. Bless your people, Panginoon. Hallelujah. Through your word, Panginoon, speak to us, God. Speak to us life, Panginoon. Speak to us, hallelujah, hope, Panginoon. Hallelujah. O God, Ikaw ang kumilos at manguna sa amin, Panginoon, sa umagang ito. Gamitin mo lamang yung lingkod, Panginoon, to speak your word. Hallelujah. Mag-comfort ka, Panginoon. Mag-encourage ka, Panginoon. Magpalakas ka ng iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo kami turuan sa iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Patuloy kang kumilos sa amin, O God. Ikaw aming patuloy na itinataas, dinadakila, sinasamba, Panginoon. Sa magang ito, Lord, hayaan mo, Panginoon, na patuloy ka man naming sambahin sa pamagitan ng pakikinig ng salita, Panginoon. Maraming salamat, O God. Hallelujah. Itong samad dalangin, O God, sa banal at matamis na pangalan. In the name of Jesus, Lord, we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You may be seated, mga kapatid. Hallelujah. So, alam natin, mga kapatid, na last week, mga kapatid, ay kakatapos lamang ng tinatawag na Holy Week, mga kapatid. To commemorate, mga kapatid, ay yung death, burial, and resurrection ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Who want to hear a good news, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Every one of us, mga kapatid, gusto natin makadinig ng magandang balita, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Ano yung pinakamagandang balita na natanggap mo sa buong buhay mo, mga kapatid? Hallelujah. Siguro, yun sa mga kabataan siguro, yung mga may asawa na siguro, ang pinakamagandang balita, mga kapatid, ay yung sinagot ka ng yung minamahal. Amen. That's a good news, mga kapatid. Kung marahil ay yung sa mga nag-apply ka ng trabaho, natanggap ka, o tinawagan ka, o good news, hire ka na, pwede ka na magsimula. Hallelujah, by next day. Hallelujah, ganun, mga kapatid. So, ano yung pinakabandang balita na natanggap natin, mga kapatid? Yung galing kang trabaho, Pastor James, o mga tatay dyan, galing kang trabaho, darling, honey, darling, mahal, may good news ako sa iyo. Tatay ka na. Praise God. Hallelujah. Diba? Napakagandang balita, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. But the greatest news, mga kapatid,
of all greatest news, mga kapatid. Hallelujah. Amen. It's when the angel said, Jesus is risen. He is alive. Yun ang magandang balita, mga kapatid. Because the resurrection of Jesus Christ is our hope, mga kapatid. Amen. We always talk about the death, the burial, and the resurrection natin Panginoon, mga kapatid. We know na the Lord Jesus Christ died for us, mga kapatid, to redeem us, mga kapatid, hallelujah, for our sin, mga kapatid, hallelujah. But yung death, burial, mga kapatid, hallelujah, hindi yun makukompleto kung wala yung resurrection natin Panginoon. Sabi ni Paul in 1 Corinthians, mga kapatid, hallelujah, if Jesus is not risen, our work, our faith is in vain, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Jesus is alive, mga kapatid. Hallelujah. Naniniwala ka ba Jesus is alive, mga kapatid? Hallelujah. Dahil kung hindi, wala na tayo rito, mga kapatid. Matagal na tayong wala, mga kapatid, sa lugar na ito, mga kapatid. Hallelujah. Sabi mo, mga kapatid, ng Bible, Jesus came, Jesus died, Jesus rose from the dead. Hallelujah. Amen. Ang purpose ng pagparito ng ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, from the very beginning, mga kapatid, come to think of it, mga kapatid, sino yung pinaka-root, sino talagang dahilan bakit si Jesus Christ ay napako sa krus ng Kalbaryo? Sino sa tingin niyo, mga kapatid, ang may to blame, mga kapatid? Pontius Pilate, mga kapatid, si Caiaphas, mga kapatid, sino pa? Yung crowd, crucified him. Sino pa, mga kapatid? Hallelujah. From the very beginning, mga kapatid, it was God, mga kapatid. That is His plan from the very beginning, mga kapatid, to send Jesus Christ to die for our sin, mga kapatid. Hallelujah. Praise God, purihin natin ang Panginoon dahil kung wala, mga kapatid, sabi ng Bible, for God so loved the world that He sent His only begotten Son, that whoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life, mga kapatid. The God, mga kapatid, ang Panginoon, ang Diyos, ang siyang nagsugo, mga kapatid. Hallelujah, siyang nag-akda, nagsabi na you need to go, you need to crucify, died, hallelujah. Amen. And second, mga kapatid, mga kapatid, the Lord Jesus Christ, sabi ng Bible, is a sinless, mga kapatid. Wala siyang kasalanan, mga kapatid. Hindi niya deserve na mamatay sa krus ng Kalbaryo. He was beaten, mga kapatid. He was mocked, mga kapatid. Pinahiya, pinahirapan, mga kapatid. Hallelujah. Lahat ng bagay na masama, mga kapatid, na kahiya-hiya ginawa sa ating Panginoon. He suffered all that, mga kapatid, because of us, because of our sin. He died, mga kapatid, on the cross of Calvary. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Jesus came, Jesus died, Jesus rose from the dead. Amen. Look at it. The greatest news of all time, mga kapatid. Amen. Saan ito nagmula, mga kapatid? Hallelujah. Amen. It came from the cemetery, mga kapatid. From the tomb, mga kapatid. The greatest news, mga kapatid. Kapag ikaw galing ka sa sementeryo, asahan mo ba merong greatest news na manggagaling doon, mga kapatid? Sa sementeryo ay kalungkutan, mga kapatid. Pag-iyak, mga kapatid. But the greatest news, mga kapatid, came from the tomb, mga kapatid. Came from the grave. Hallelujah. Jesus is risen. He is alive. Amen. Kung isipin natin, pag sinabi mong grave, negative, mga kapatid. Walang buhay, mga kapatid. Amen. Walang pag-asa, mga kapatid. But the greatest news came from the grave, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kapag ikaw na sementeryo, mga kapatid, ang usapan roon ay tungkol sa mga patay, mga kapatid. Hallelujah. Ay, alam mo si ganito, namatay na pala. Di ba? Pag na sementeryo ka, mga kapatid,
Pinag-uusapan doon, puro patay, puro ano mga kapatid. But ito, iba mga kapatid. Hallelujah. Amen. The angel delivered them the news that Jesus is not here. Look where they laid him. Pinakita pa niya, mga kapatid, sinabi niya, Jesus is not here. Look where they laid him. He is risen. He is alive. Hallelujah. Amen. Positibo, mga kapatid. Good news, mga kapatid. Hallelujah. Kung isipin natin na pag sinabing sementeryo ay negative, mga kapatid, but the Lord, mga kapatid, hallelujah. Even in our lowest point, pinakamababang lugar sa ating buhay, mga negative, mga kapatid, can turn bad into good, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Kagaya ng mga kapatid ni Mary Magdalene, tsaka yung isang Mary, mga kapatid. Hallelujah. They came to the tomb. Amen. Because they are sorrow, mga kapatid. They want to see Jesus, the body of Jesus, mga kapatid. Amen. Hallelujah. They in pain, they are in sorrow, mga kapatid, dahil yung kanilang master, yung kanilang savior, wala na, patay na, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. It takes a lot of courage to believe that Jesus rose from the dead. Amen. Kung ikaw si Mary, mga kapatid, hallelujah. Amen. Sabihin sa'yo, Jesus rose from the dead, but you saw Him died on the cross. Amen. Hallelujah. Amen. It's hard to believe sometimes, lalo't hindi natin nakikita. Amen. Kapag narinig lamang natin, mga kapatid, hallelujah. Oy, si patay na pala. Usapang patay tayo, mga kapatid. Oh, wag naman patay, mga kapatid. Oh, si kapatid, tumama raw ng loto eh. Hallelujah. Praise God. Kasi tayo, mga kapatid, tayo mga tao, mga kapatid, we have attitude, mentality na to see is to believe, mga kapatid. Amen. Sabi mo, hindi ako naniwala sa multo. Amen. Amen. Pero kapag nakita ka man, takot ka. Pero we don't believe in ghosts, mga kapatid. Hallelujah. The point is, yung tao kasi, mga kapatid, maniniwala lamang siya pag nakita niya mismo ng kanyang mata, mga kapatid. And that's what happened, mga kapatid. Hallelujah. When Mary, mga kapatid, Magdalene, hallelujah, came, mga kapatid. In fact, mga kapatid, the 12 disciple who is in that time is hiding, mga kapatid. When Mary, mga kapatid, hallelujah, nung sabi ng anghel, mga kapatid, na go and tell the disciple. So si Mary, mga kapatid, pumunta siya, mga kapatid, umalis siya doon sa tomb at nagmamadalin, tumatakbo with fear and joy, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Sabi ng anghel, go and tell to the disciple that Jesus is risen, He is alive, and He will meet you in the Galilee. Amen. Praise the Lord. So, when Mary came, mga kapatid, kasi that time, mga kapatid, mga disciple, mga kapatid, they are in hiding, mga kapatid. Kasi kakahuli pa lang kay Jesus and then He died, mga kapatid. So they are afraid for their safety, mga kapatid, na marahil, magtagaw na tayo na ang susunod. Kasi kilala nila na tayo tagasunod ni Kristo. So they are in hide, they are depressed, mga kapatid. They are discouraged, mga kapatid. They are disbelief. What happened? Nag-aalas sila, mga kapatid, about their safety. So they are staying only, mga kapatid, sa isang lugar na sama-sama, mga kapatid. And then Mary came, mga kapatid, hallelujah. Sabi niya, Jesus is not on the tomb, mga kapatid, hallelujah. Let's see, mga kapatid, hallelujah, dun sa ating binasa kanina, mga kapatid, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah.
Let's read mga kapatid sa John chapter 20 mga kapatid. Hallelujah. John chapter 20. Hallelujah. Praise God. Sabi rito mga kapatid, verse 1, John chapter 20, the first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre. And she runneth and cometh to Simon Peter, and to the other disciple whom Jesus loved, and saith unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid Him. Amen. So ito mga kapatid, in the book of John, mga kapatid, na shortcut na yung pangyayari mga kapatid. Hallelujah. So, Mary came to Simon Peter, mga kapatid, and the other disciple, mga kapatid. Akala niya, ninakaw, mga kapatid, kinuha, mga kapatid. But, in other book, mga kapatid, hallelujah, iba, mga kapatid, yung kwento na sabi, the angel, mga kapatid, Mary see the angel, and he said that Jesus is risen, mga kapatid. Hallelujah. So sabi rito mga kapatid, nang sinabi ni Mary na ganun mga kapatid, na Jesus is not there. He is risen. The angel, sabi ng angel, Jesus is risen mga kapatid. So they don't believe mga kapatid. Sabi nila, totoo nga, Mary, ano ka ba? Nagalmasal ka na ba? Baka kung sino lang yung nakita mo. Mary, ano ba? Nakainom ka ba? Hallelujah. They don't believe, mga kapatid. Hindi sila naniniwala, mga kapatid. Amen. Praise God. But sabi ng verse 3, mga kapatid, Peter therefore went forth, and that the other disciple came to the sepulchre. Kasi hindi sila naniniwala, mga kapatid. So Peter, mga kapatid, went forth. So pumunta si Peter, mga kapatid. Hallelujah. Kasi Peter want to confirm by himself na totoo yung sinabi ni Mary, mga kapatid. Praise God. So they ran both together, and the other disciple did outrun Peter and came first to the sepulchre. Amen. So Peter and the other disciple, it was believed it was John, mga kapatid. Hallelujah. They ran together, mga kapatid, and Peter was overrun by the other disciple. In verse 5, and stooping down and looking in, and saw the linen clothes lying, yet went he not in. Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen clothes lie. And the napkin was about, he said, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by himself. Hallelujah. Praise God. So si Peter, mga kapatid, hindi siya naniwala sa word ni Mary. So siya mismo pumunta, tumakbo, mga kapatid, together with the other disciple. Hallelujah. And when they reached the tomb, Jesus is not there. Nakita lamang nila yung damit, mga kapatid, at yung napkin na tinakip sa ulo ni Jesus Christ, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Praise God. In John chapter 20, mga kapatid, hallelujah, sa same chapter, mga kapatid, hallelujah, to cut the story short, mga kapatid, hallelujah, the Lord, mga kapatid, in the evening, hallelujah, and verse 19, sabi, mga kapatid, then the same day and evening, being the first day of the week, when the door were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst, and saith unto them, Peace be unto you. Praise God. And when he had so said, he shew unto them his hand in his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Then said Jesus to them again, Peace be unto you, as my Father hath sent me, even so send I you.
And when he had said this, the breath on them, and said unto them, Receive ye the Holy Ghost. Amen. Hallelujah. Amen. Sa 24 mga kapatid, but Thomas, one of the 12 called Didymus, was not with them when Jesus came. The other disciple therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. Amen. Kita niyo mga kapatid, ito tinatawag na Thomas the doubter mga kapatid. Hallelujah. And after 8 days again, his disciples were within, and Thomas with them. Then came Jesus, the door being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you. Then said he to Thomas, Reach hither my finger, and behold my hands. And reach hither my hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Amen. Sabi ng Panginoon, Hallelujah, you believe because you see me. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, Blessed are those who have not seen yet believe. Si Thomas hindi niniwala hanggat hindi niya nakita na ipasok yung kamay niya sa butas ng palad na ating Panginoon sa tagiliran, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Bible, Blessed those who are believe. Not see, but believe. And we are, those na sinasabi ng Bible, mga kapatid, tayo yun, mga kapatid. Yeah. We didn't see Jesus Christ, we didn't touch His hand, His side, mga kapatid, but yet we believe that Jesus is resurrected, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, we are blessed, mga kapatid. Ang iyong pananampalataya, paniniwala, mga kapatid, make you blessed, mga kapatid. Pinagpala ka, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. In some point, mga kapatid, lahat ng mga tao, mga kapatid, naniniwala na Jesus, even not the believer, mga kapatid, they believe that Jesus Christ was resurrected, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Praise God. In the back of their mind, mga kapatid, bagamat hindi nila hindi ganong ka-deep yung thought nila, mga kapatid, about the resurrection of Jesus Christ. Kaya nga yung mga tao, patuloy na nalangin sa Panginoon. Kaya nga yung, di ba, pag Sunday, yung Good Friday, Black Saturday, then tinatawag nila, mga kapatid, na Pasko ng pagkabuhay, mga kapatid. They believe that on Sunday, Saturday, patay ang Diyos, then Sunday, buhay na muli, mga kapatid. So tinatawag nilang Pasko ng pagkabuhay, mga kapatid. Amen. So, every people believe that Jesus was risen from the dead, mga kapatid. But before Jesus, mga kapatid, resurrected, mga kapatid, before His resurrection, mga kapatid, alam natin ang pinagdaanan ng Panginoon. Dumaan ang ating Panginoon sa tinatawag na physical death, mga kapatid. Hallelujah. Like a natural man. Kaya, masasabi natin na talagang ang Panginoon, He is both God and both human, mga kapatid. He is 100% human kasi namatay siya katulad ng isang natural man, mga kapatid. Hallelujah. Amen. But alam natin na Jesus is not only human. He is also God, mga kapatid. Hallelujah. Amen. So, the Lord Jesus Christ, dumaan siya sa process na namatay yung kanyang physical na katawan, mga kapatid. Amen. So,
Everyone, mga kapatid, hallelujah, is afraid to die. Do you believe that, mga kapatid? Admit mo man o hindi, mga kapatid, hallelujah. Everyone is afraid to die. Do you believe that, mga kapatid? Amen. Everyone is afraid to die. Hallelujah. Sabi, mga kapatid, in fact, the mother of all fear is death. Lahat ng takot natin nagugat sa kamatayan. Kaya nga, mga kapatid, kapag tayo lumalabas ng bahay, nananalangin muna tayo. Lord, protect me. Hallelujah. Kapag may sakit ka, may karamdaman ka, nagpapa-check up ka. Kasi ayaw mong lumala yung sakit mo at ayaw mong mamatay. Amen. Kapag ikaw nasa swimming pool o nasa beach, mga kapatid, hindi ka pupunta doon sa malalim kasi alam, kung hindi ka marunong maglangoy, malulunod ka, mamamatay ka. Amen. So, everyone is afraid to die, mga kapatid. Hallelujah. And sabi, mga kapatid, the mother of all our fear is death, kamatayan. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. We are all afraid to die. Amen. Lalo na, mga kapatid, hallelujah, kung wala kang Kristo sa Panginoon. Mas lalo kang matakot mamatay, mga kapatid, kung wala kang Kristo sa buhay, mga kapatid. Amen. The mother of all fear is the fear of death. Ang takot na mamatay, mga kapatid. Praise God. The reality of death is no one can stop it, mga kapatid. Walang makakapigil kapag oras mo na, mga kapatid. Hallelujah. Amen. No one can resist the death, mga kapatid. Hindi mo pwedeng tanggihan, mga kapatid. Lord, ayaw, kamatayan, umalis ka. You cannot avoid that, mga kapatid. Kahit gaano karami yung mga guard mo, kahit gaano ka protektado yung sasakyan mo, yung bahay mo, mga kapatid. Hallelujah. Kung talaga mamamatay ka, mga kapatid, mamamatay ka. No one can cheat death, mga kapatid. Hindi mo pwedeng dayain, mga kapatid. Kahit na dami mong pera, mga kapatid, kapag ikaw nasa ospital na, mga kapatid, kahit magkano, babayaran ko, dito lang nyo lang ang buhay ng mahal ko sa buhay o ng buhay ko. Amen. Maybe they can extend, mga kapatid, in a few days, dahil sa makina, mga kapatid, but no one can avoid it. And no one can cheat it. And no one can resist it, mga kapatid. Everyone, in some point in our life, we're going to die, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon, aanahin ng tao, mga kapatid, na makamit niya lahat ng yaman ng mundo. Amen. Sabi ng Bible, huwag tayong matakot, mga kapatid, doon sa umapatay sa laman, mga kapatid. Matakot tayo doon sa kayang pumatay sa ating kaluluwa, magbulid doon sa impyerno, mga kapatid. Hallelujah. Amen. In this world, death is always win. Amen. Ang death, ang laging panalo, mga kapatid. Hallelujah. Alam natin, mga kapatid, na last week, we celebrate, mga kapatid, yung Holy Week, the death, burial, and resurrection ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, tingnan natin, mga kapatid. Hallelujah. So, doon sa ating binasa, mga kapatid. Hallelujah. Jesus was died on Friday, mga kapatid. Namatay ang ating Panginoong Kristo sa krus on a Friday afternoon, mga kapatid. It is at 3 p.m., mga kapatid, o hallelujah, 3 o'clock in the afternoon, Jesus died. Praise God. Imagine, mga kapatid, na isa ka sa disciple ng ating Panginoon.
Hallelujah. Who is with Jesus everywhere He go, mga kapatid. Hallelujah. Who witnessed how Jesus raised, mga kapatid, Lazarus from the dead, the son of Jairus from the dead, mga kapatid. Who feed the 5,000, mga kapatid. Hallelujah. Nagpagaling ng mga karamdaman, nagpalayas ng mga demonyo, mga kapatid. Hallelujah. Amen. And yet, mga kapatid, hallelujah, pagdating ng 3 p.m., mga kapatid, He died on the cross. Wala siyang nagawa. Jesus din, walang nagawa ang Panginoon. Namatay siya, mga kapatid. Imagine you are one of the disciples, mga kapatid. Yung Savior mo, yung Master mo, patay na. Anong maramdaman mo, mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. It must be devastating, mga kapatid. They may be in shock, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. To you, if you're one of the followers of Christ, seeing your Master who claimed Himself a Savior of mankind is dead on the cross. Amen. Yung nakita mo, mga kapatid, na kanyang itsura, mga kapatid, na halos di mo na makilala. Amen. Praise God. Kung ating pag-aaralan, mga kapatid, hallelujah, kung paano ang Panginoong Kristo ay pinahirapan bago pako sa krus, mga kapatid. Yung kanyang katawan, puno ng latay, mga kapatid. Yung kanyang muka, ang dugo, maagos, mga kapatid. Hindi mo na halos siya makilala, mga kapatid, sa hirap, mga kapatid, na dinanas niya. Hallelujah. Amen. Nandoon makikita mo yung bakas ng hirap na pinagdaanan, mga kapatid. Hallelujah. Yung kanyang appearance, mga kapatid, hindi mo na masasabi na, di ba ito yung Jesus na nagpakain ng 5,000? Di ba ito yung Jesus na bumuhay ng patay? Di ba ito yung Jesus na nagpalayas ng mga demonyo, nagpagaling ng bulag, ng pipi, hallelujah, ng lumpo, nagpalakad? Makikita mo, mga kapatid, na grabe yung itsura niya, mga kapatid, hallelujah. Yet, the Lord, mga kapatid, hallelujah, suffer all that, mga kapatid, hallelujah, because of our sin, mga kapatid, hallelujah. Because of us, mga kapatid, hallelujah, sabi ng Bible, the King, hallelujah, hinubad niya yung kanyang robe, mga kapatid. Iniwan niya yung kanyang trono sa kalangitan, mga kapatid. And He came down, mga kapatid, to the earth, mga kapatid, upang pahiyain, mga kapatid, upang pahirapan, mga kapatid, hallelujah, upang libakin, mga kapatid, hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. So, grabe, mga kapatid, kung ikaw yung naroon, mga kapatid, hallelujah. Kaya yung mga disciple niya, mga kapatid, talagang nalungkot, mga kapatid, hallelujah. They are devastating, mga kapatid, hallelujah. Amen. Praise God, hallelujah. Sabi sa Mark chapter 25, 15 verse 25, in the third hour, hallelujah, they crucified Him, hallelujah. Amen. Let's see, mga kapatid, in Mark chapter 15, hallelujah. In verse 24, mga kapatid, simulan natin. And when they had crucified Him, they parted His garment, casting lots upon them what every man should take. And it was the third hour. Amen. And they crucified Him. So, alam natin, mga kapatid, na and Jewish calendar, mga kapatid, ang time nila ay iba, mga kapatid. Yung third hour na sinasabi rito, mga kapatid, was 9 a.m. ng umaga, mga kapatid. Hallelujah. So, 9 a.m. ng umaga, they crucified Jesus Christ. Pinako nila sa krus, mga kapatid. Hallelujah.
And when they crucified two thieves, the one on his right hand and the other on his left, and the scripture was fulfilled which said, and he was numbered with the transgressor. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Okay, and jump tayo mga kapatid sa verse 33 mga kapatid. Hallelujah. And Mark chapter 15 verse 33. Tingnan natin yung sequence mga kapatid. Hallelujah. And verse 33, and when the sixth hour was come, there was darkness over the whole land until the ninth hour. So, it was 12 in the afternoon na mga kapatid. Hallelujah. Amen. Di ba, ngayon naranasan natin yung matinding init. It was start, mga kapatid, 12 in the afternoon, kalagitnaan ng araw, mga kapatid. Di ba, sobrang init, mga kapatid. Hallelujah. But sabi, mga kapatid, sa verse 33, but when the sixth hour was came, there was darkness over the whole land until the ninth hour. So, from 12, mga kapatid, hallelujah, hanggang 3 p.m. mga kapatid, there was a darkness, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. And verse 34, mga kapatid, and the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Elo, Elo, lama sabachthani, which is being interpreted, my God, why hast thou forsaken me? Hallelujah. In the ninth hour, mga kapatid, hallelujah. Praise God. Jesus said, hallelujah. This is one of his 7 last words, mga kapatid. Hallelujah. Praise God, hallelujah. In John chapter 19 verse 28, mga kapatid, after Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, say it, I tears. Hallelujah. And verse 30, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. It is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. Then Jesus died, mga kapatid. Hallelujah. After he said, it is finished, he died, mga kapatid. So, what is means, mga kapatid, when Jesus said, it is finished? It means, mga kapatid, hallelujah, tapos na. Complete na. Naganap na. Nabayaran na. Ang kasalanan mo at kasalanan ko. Okay na. What it means, it is finished. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa'yo. Hallelujah. Binayaran na ng Panginoon. Hallelujah. In Colossians chapter 2 verse 14, mga kapatid, hallelujah. Ang sabi roon, mga kapatid, hallelujah. Colossians chapter 2 verse 14. Basahin natin, mga kapatid, hallelujah. Verse 14, blotting out the handwriting of, ang sabi rito, mga kapatid, kasi ito yung Bible ko, mga kapatid, merong footnote. Sabi niya rito, handwriting, mga kapatid, sabi, certificate of death with its decrease, mga kapatid. Blotting out the handwriting of ordinance that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Hallelujah. Yun raw pong ating pagkakautang, mga kapatid. Hallelujah. Binayaran na ng Panginoon. Nailing it with the cross, mga kapatid. In New Living Translation, mga kapatid, ang sabi, He canceled the record of the charge against us and took
it away by nailing it to the cross. Yung charge, mga kapatid, yung penalty na para sa atin, mga kapatid, nakabayaran sa ating kasalanan, mga kapatid, kinansay lahat, mga kapatid. Wala na, binura na ng Panginoon, mga kapatid. He took it away, hallelujah, by nailing it to the cross. Bayad na, mga kapatid, ang kasalanan mo, hallelujah. Hallelujah. Paano natin masabi, mga kapatid? Wala tayo, mga kapatid, hallelujah. Nung namatay ang Panginoong Kristo, mga kapatid, we are not present, we are not there, mga kapatid, hallelujah. Amen. But sabi ng Bible, mga kapatid, hallelujah, the Lord cancel all the record of charges against us, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, lahat ng kasalanan mo, mga kapatid, hallelujah, bayad na, binayaran na ng Panginoon. Hallelujah. Because Jesus died on the cross, hallelujah, praise God, He took all the charges, mga kapatid. Sa pagkamatay natin, Panginoon Jesus sa krus, kasamang namatay ang kapangyarihan ng kasalanan. Sa ating buhay, mga kapatid, sa buhay ko, sa buhay mo, mga kapatid, namatay na yung kapangyarihan ng kasalanan. Hallelujah, hallelujah. Amen. So let's see, mga kapatid, hallelujah. Alam natin na in the 9th hour, Jesus was crucified. Hallelujah. And pagpatak ng 3 p.m., mga kapatid, Jesus died on the cross, mga kapatid. And it was a Friday, mga kapatid. So, in Jewish time, mga kapatid, ang time nila ay nagsisimula from 6 p.m., mga kapatid. Sa atin, ang time natin, pagpatak ng midnight, mamayang gabi, mga kapatid, 28 na, mga kapatid. Sa kanila, 6 p.m. nagsisimula yung another day, mga kapatid. So, let's see, mga kapatid. Good Friday, 3 p.m., mga kapatid. Jesus died, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. In history, mga kapatid, when Jesus died, there's only 5 people present, mga kapatid. Mary, Amen, Magdalene, nandoon, mga kapatid, si John, hallelujah. Sa lahat, mga kapatid, ng naka-witness, mga kapatid, ng kapangyarihan ng Panginoon Kristo, ng kanyang miracle, hallelujah, feeding 5,000, mga kapatid, hallelujah. Sabi, mga kapatid, only 5 people is present. Nasa na yung pinakain niya na 5,000, mga kapatid? Nasa na yung mga pinagaling niya, mga kapatid? Wala, only 5 people is present, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Makikita natin, mga kapatid, na minsan ganon din sa ating buhay, mga kapatid. Hindi lahat ng tao na kasama natin nandito pa, mga kapatid. Hallelujah. Yung iba, iniwan na tayo, mga kapatid, hallelujah. In some other reason, hallelujah, lumipat o kung saan man, mga kapatid, hallelujah. Amen, hallelujah. So let's say that situation, mga kapatid. So, ang sabi, mga kapatid, sa Bible and sa Bible, mga kapatid, the next day is Saturday. Amen. And it was a Sabbath day na tinatawag, mga kapatid. So, 3 p.m., they only have 3 hours, mga kapatid. Hallelujah. In John chapter 19, mga kapatid, hallelujah, minention yung isang follower ni Jesus Christ, si Joseph of Arimathea, mga kapatid. Hallelujah. So, he came, mga kapatid, to Pilate, mga kapatid, to ask, to beg, to give him the body of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. John chapter 19, mga kapatid, sabi, (38, 42), hallelujah. Sabi roon, mga kapatid, John chapter 19, verse 38, afterward, Joseph of Arimathea, who had been secret disciple of Jesus,
Because he feared the Jewish leader, asked Pilate for permission to take down Jesus' body. When Pilate gave permission, Joseph came and took the body away. With him came Nicodemus, the man who had come to Jesus at night. He brought about 75 pounds in perfume ointment and made from myrrh and aloes. Aloe vera, mga kapatid. So, si Nicodemus, mga kapatid, in John chapter 3 na minention rin, mga kapatid. He came to Jesus at night, mga kapatid. So, Joseph the Arimathea and Nicodemus, mga kapatid, they came to Pilate to ask for Jesus, mga kapatid. Because Joseph was concerned, mga kapatid, kasi 3 p.m. So, they only have 3 hours, mga kapatid, to do the ceremony of burial, mga kapatid. Kasi after 6 p.m., hindi na sila pwedeng gumawa, mga kapatid. Sabbath day, bawal na magtrabaho. Especially touching the dead body, mga kapatid. So they only have 3 hours, mga kapatid, to ibaba si Jesus sa cross, then linisin siya, to anoint him with perfume, with ointment, mga kapatid. Ang sabi, mga kapatid, ng history, nagmamadali sila, mga kapatid, because they only have 3 hours, mga kapatid. Kasi kung hindi nila maibaba si Jesus Christ, mga kapatid, hallelujah, amen, kukuhain siya ng Roman soldier and they will burn, mga kapatid, hallelujah. Kaya yung dalawa, mga kapatid, di ba, doon nung nakaraang pangaral ni Brother Billy, pinalo na yung dito, di ba? Para mawala ng support. Kasi hindi pwede na maabutan sila, mga kapatid, na nakahang sa cross. Kasi Sabbath day na, mga kapatid. So they in a hurry, mga kapatid, they clean Jesus, they apply an ointment, mga kapatid, perfume, mga kapatid, but because of lack of time, mga kapatid, they don't have enough time. Hindi nila na-complete, na gawa ng tama, mga kapatid, yung burial ceremony, mga kapatid. Hallelujah. So, doon sa binasa natin, mga kapatid, sa Matthew chapter 28, hallelujah. So Friday, 6 p.m., wala na. Sabbath na, mga kapatid. So, silence, mga kapatid, yung Saturday, mga kapatid. But, hallelujah. Sabi ron sa 27 nating binasa kanina, mga kapatid, yung mga Pharisees, hindi pa rin sila matahimik, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nila, doon sa binasa natin kanina, Matthew chapter 27, verse 62. Sabi nila, now the next day that followed, the day of preparation, the chief priests and the Pharisees came together unto Pilate, saying, Sir, naalala namin, sabi niyang taong ito, na after 3 days, he will rise from the dead. So, baka nakawin ng mga alagad niya. So, pwede bang pabantayan natin? Pwede bang, sabi nila, Sir, we remember that deceiver said, while he was alive, after 3 days I will rise again. Command therefore that the sepulchre be made sure until the 3rd day, lest his disciple come by night and steal him away. So pwede ba na i-secure natin? Bantayan natin. So Pilate said, Ye have a watch, go your way, make it sure, as ye sepulchre sure, sealing the stone and setting a watch. So sabi ni Pilate, sige, harangan niyo ng bato, lagyan niyo ng seal, governor seal, and then put a guard. So, matindi, mga kapatid. So, may bato na, may seal na hindi pwedeng galawin, hindi pwedeng buksan, and may guard, mga kapatid. Hallelujah. So, imposible na manakaw ng mga disipulo, mga kapatid. Hallelujah. So yun, mga kapatid, yung kanilang naging strategy, mga kapatid, na kanilang prevention na para sigurado na hindi makukuha ng mga alagad niya, kasi sabi niya, in the 3rd day, he will rise again. Hallelujah.
So, Saturday. Then, the next day, mga kapatid, in Matthew chapter 28. So, first day of the week, Sunday, they were, hallelujah. So, nabasa natin, mga kapatid, na early in the morning on Sunday, mga kapatid, Mary went to the tomb, mga kapatid, to visit Jesus, to maybe, mga kapatid, dahil hindi natapos yung ceremony ng burial, marahil ay, kasi sabi roon, mga kapatid, may dala silang mga ointment, mga kapatid, mga perfume, mga kapatid. So maybe they will want to complete the ceremony to avoid, to decay yung body ng ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid. Hallelujah. So they went early in the morning, but to their amaze, mga kapatid, the stone is moved, mga kapatid. Hallelujah. If you remember ang pangaral ni Pastor June last week, mga kapatid, the stone is removed, mga kapatid, na imposible. Sabi nga nila, sinong magro-roll ng stone para sa atin? But to their amaze, mga kapatid, the stone was rolled. The guard was like parang rebulto, mga kapatid. The angel was there, but Jesus is not inside the tomb, mga kapatid. Hallelujah. Amen. So, first day of the week, mga kapatid, Sunday, they have two news, mga kapatid. May dalawang kwento na lumabas, mga kapatid. Una, si Mary, sinabihan ng angel, Jesus is not here. He was risen. He is alive. So, pinamalita niya sa mga disciple, mga kapatid. And I do believe, mga kapatid, na hindi lamang sa mga disciple nakalam noon, mga kapatid. Marami siguradong tao, mga kapatid, ang nakaalam, mga kapatid, ng pangyayari. Amen. But, nabasa natin, mga kapatid, doon sa Matthew chapter 28, in latter verses, mga kapatid, na nung nalaman, mga kapatid, hallelujah, ng mga religious leader, mga kapatid, ang nangyari na Jesus was not in the tomb, sinabihan nila yung mga gwardiya, binayaran nila, mga kapatid. O ito, ang gawin natin, sabihin natin na pumunta yung mga disciple at inako yung katawan ni Jesus. And they give them money. Binigyan nila, mga kapatid, ng, okay ito, magpakalat ka ng fake news. Uso na palang fake news doon, mga kapatid. Ito, sabihin nyo, dumating ng midnight ang mga disipulo at ninako ang katawan ni Jesus. So they have two news, mga kapatid, na kumakalat. Jesus was risen and He's alive. And the other one, mga kapatid, the apostle, the disciple, stole the body of Jesus, mga kapatid. Amen. Naroon na nga, mga kapatid, na malinaw na yung ebidensya, mga kapatid, na nilagyan nila ng bato, ng seal, ng guard. Imposible, mga kapatid, na manakaw. Hallelujah. Amen. But they still want to deny, mga kapatid, ang pagkabuhay na ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid. Hallelujah. Sukol na nga yung kaaway, mga kapatid. Buko na nga yung kaaway, mga kapatid. Gusto pang gumawa ng paraan. Gusto pang linlangin yung mga tao, mga kapatid. Hallelujah. About the resurrection of our Lord Jesus Christ. Sabi ng Bible, mga kapatid, hallelujah, amen. Our faith, mga kapatid, hallelujah, ang foundation ng ating faith, mga kapatid, is the death, burial, and resurrection ng ating Panginoon. Without the resurrection, mga kapatid, hindi makukompleto yung way ng kaligtasan ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. So, the resurrection of our Lord Jesus Christ is a confirmation, mga kapatid. Hallelujah. In Romans chapter 4, verse 25, mga kapatid, hallelujah. Sabi doon, mga kapatid, Romans chapter 4, verse 25, He was handed over to die because of our sin, and He was raised to life to make us right with God. The resurrection of our Lord Jesus Christ is a confirmation
Hallelujah. Amen. That God forgive our sin, mga kapatid. It was a confirmation that your sin is forgiven. Hallelujah. Hallelujah. Amen. That Jesus Christ, when He died on the cross, our sin also died, mga kapatid. Our sin also forgiven, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus rise from the dead and Jesus paid all the penalty. Binayaran na ng Panginoon yung penalty na dapat ay tayo ang magbabayad, mga kapatid. Hallelujah. He paid it all, mga kapatid, with this blood, with this precious blood, mga kapatid, ng kanyang kamatayan sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid. So, gaano man ka-messy ang buhay mo, gaano man kalaki ang kasalanan mo, mga kapatid, gaano man ang nagawa mong mga kasalanan, hallelujah, malaki man yan o malaki, mga kapatid, the Lord Jesus Christ paid the penalty, the price, mga kapatid. So, we can come, hallelujah. We have a boldness now, mga kapatid, na lumapit na sa ating Panginoon dahil binayaran na niya, mga kapatid. Hindi na tayo matatakot na accuse ka ng kaaway. Ikaw, makasalanan ka. Wala kang bahagi sa langit. Ikaw, makasalanan ka. Mama-impyerno ka. No, the Lord paid the price, mga kapatid. Hindi na tayo pwedeng akusahan ng dyablo. Dahil sasabihin natin, no, the Lord died for me. The Lord already paid the penalty. Binayaran na ng Panginoon, dyablo. Kaya, hindi na ako naniniwala sa iyo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sabi pa ng Bible, mga kapatid, in 2 Corinthians chapter 5, verse 21, for God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sins so that we could be made right with God through Christ. Hallelujah. The resurrection of Jesus Christ confirmed that God accepted Christ's sacrifice for sin on the cross and gave us access to a right relationship with Him. Inaayos na ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Inaayos na ng Panginoon yung lahat ng ating pagkakasala, mga kapatid. Binigyan na tayo ng access upang makameron tayo ng tamang relasyon sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Dahil alam natin, mga kapatid, sa ating sarili, mga kapatid, hindi natin kayang makawala sa kapangyarihan ng kasalanan, mga kapatid. Nung nga tayo, mga kapatid, wala pa sa Panginoon, di ba hirap na hirap tayo magbago, mga kapatid? But nung tinanggap natin ang ating Panginoon, naniwala tayo sa Kanyang salita, mga kapatid. Hallelujah. Nagkameron tayo ng kalayaan, mga kapatid. Because we believe, mga kapatid, that Jesus already paid the price. Amen. Hallelujah. Hindi ka na yung katulad doon sa mga kapatid na, I'm not worthy, hindi ako worthy na lumapit sa Panginoon. Kaya hindi tayo makalapit sa Panginoon dahil we feel the guilt, mga kapatid, na sinasabi natin na I'm not worthy na lumapit sa ating Panginoon. Kaya nagpapatuloy lamang tayo sa pagkakasala, mga kapatid. Kasi yun, mga kapatid, ang tinanin ng dyablo. Hindi ka worthy, hindi ka mahal ng Panginoon. Wala ka ng pag-asa. Impyerno ka na. Kaya huwag ka nang maniwala dyan. But thanks sa ating Panginoon, hallelujah, na siya ay namatay, siya ay nalibing at siya ay nabuhay, mga kapatid. His resurrection, mga kapatid, give confirmation that our sin was already forgiven. Hallelujah. Jesus paid our sin. Hallelujah. The past, the present, and the future, mga kapatid. Nung sinabi ng Panginoon, ang Panginoong Kristo ay namatay sa cross ng Calvary at sinabi na your sin is forgiven, pinatawad ka na, mga kapatid. Kung baga, mga kapatid, Jesus was there. Wala tayo, mga kapatid, nung namatay ang Panginoong Kristo. Ito ang Panginoon, nandito tayo, mga kapatid.
Ngayon, nandito tayo mga kapatid sa future kasi si Jesus, 1,000 years namatay mga kapatid, na pa ako sa cross. But, noon pa man mga kapatid, hindi ka tinatawag ng Panginoon. Yung mga past na kasalanan mo mga kapatid, hallelujah, pinatawad na yan ng Panginoon. Kasi yung past sa Panginoon, yung past sa atin, future sa Panginoon mga kapatid. At yung mga kasalanan na maaari pa natin gawin mga kapatid, if we confess in our heart mga kapatid, papatawarin pa yan rin ng Panginoon mga kapatid. Because already paid mga kapatid, hallelujah. Amen. Praise the Lord, hallelujah. The resurrection of Jesus Christ is a confirmation of His promise, mga kapatid. Makikita natin, mga kapatid, na sabi ng Panginoon before He died, mga kapatid, parang nagpaalam siya. Ito, mga alagad ko. Mamamatay ako. I will go somewhere. Sabi pa ng Panginoon, saan ka pupunta? Sabi ng Panginoon, mamamatay ako, pero after 3 days, I will rise again. And it did happen, mga kapatid. He rise again, mga kapatid. Hallelujah. So the Lord, mga kapatid, did what He promised, mga kapatid. Sabi niya, I will rise again in 3 days. Did Jesus Christ rise from the dead after 3 days? Yes, mga kapatid. He rise from the dead, mga kapatid. So yung resurrection natin, Panginoon, hallelujah, confirm His promises to us, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, hallelujah, in John chapter 11, mga kapatid, verse 25 to 26, hallelujah. It was after He was resurrected, Lazarus, mga kapatid, hallelujah. John chapter 11, mga kapatid, hallelujah. Verse 25 to 26, sabi niya, Jesus told to Martha, mga kapatid. Kasi sabi ni Martha, Lord, kung nandito ka lamang nung time, sana hindi namatay yung kapatid ko, si Lazaro. If you just hear, Lord, hallelujah, amen. But sabi ng Panginoon, in 25, Jesus told her, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live even after dying. Everyone who lives in me and believes in me will never ever die. Do you believe this, Martha? Sabi ng Panginoon, dito nangungusap na ang Panginoon. Dito sinasabi na ng Panginoon, hallelujah, yung ating magiging future, mga kapatid, that even though we die physically, mga kapatid, if we believe in the power of resurrection ng ating Panginoon, if we believe, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon, even though we'll die, mga kapatid, we will know that we will live, mga kapatid, hallelujah. Kaya tayo, mga kapatid, hindi na tayo takot na mamatay, mga kapatid, because Jesus overcome the dead, mga kapatid. Jesus overcome the death, mga kapatid. In 1 Corinthians chapter 15, mga kapatid, sabi roon, the death cannot hold, the grave cannot hold Him. Hindi kayang tangnan, pigilan ng libingan ang ating Panginoon sa Kristo. Jesus defeat the death, mga kapatid. Ginapi niya, mga kapatid, yung kamatayan. Hallelujah, hallelujah. Jesus was victorious, mga kapatid. He win the victory over death, mga kapatid. The mother of our fear is death. He is defeated death. Yung ating mga takot sa ating puso, mga kapatid, hallelujah. Yung kamatayan, ginapi na ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, hallelujah, I am the resurrection and the life. Even though you will die, if you believe in me, you will live again. Hallelujah. Gayun din sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Kung loloobin ng Panginoon, mga kapatid, na bago siya bumalik, hallelujah, tayo ay
mawala na sa mundong ito, mga kapatid. Hindi na tayo takot, mga kapatid, dahil naniwala ka sa salita ng ating Panginoon. Pinanghawakan mo salita ng Panginoon. Hallelujah, naniwala ka na one day, hallelujah, the Lord will resurrect you, mga kapatid. Nabubuhayin ka ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, do you believe this, Martha? Naniniwala ka ba, mga kapatid, na the Lord Jesus Christ, hallelujah, amen. In the appointed time, mga kapatid, hallelujah, bagamat ikay mamamatay, kakasamahin ka ng ating Panginoon. That is promise, mga kapatid, hallelujah. The last point, mga kapatid, resurrection of Jesus Christ confirm His return, mga kapatid. Sabi ng Panginoon in John chapter 14, verse 1 to 3, in my Father's house are many mansions. Sabi niya, in John chapter 14, verse 1, don't let your heart be troubled. Marami tayong trouble sa ating mga buhay, mga kapatid. Amen. Marami tayong mga, sabi nga dun sa, I think it's in the book of Job of Proverbs, mga kapatid. Our life is full of trouble. Puno ng trouble, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, don't let your heart be troubled. Trust in God and trust also in me. There is more enough room in my Father's home. If this were not so, would I have told you that I am going to prepare a place for you? When everything is ready, I will come and get you so that you will always be with me where I am, and you know the way to where I am going. The Lord resurrection confirm His return, mga kapatid. Pinatotohanan, mga kapatid, pinapatunayan ng ating Panginoon, hallelujah, na one day He will return, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Sabi niya, in my Father's house are many mansions. Hallelujah. Sabi niya, babalik ako, hallelujah. Ihahanda ko, mga kapatid. I will prepare a place for you. Hindi lamang ang Panginoon ay babalik, mga kapatid. Sabi niya, I will prepare a place for you. Kung ikaw ay patuloy, mga kapatid, na mananampalataya, mga hawak salita na ating Panginoon, there is a place for you, mga kapatid. Hallelujah. Nahanda ang Panginoon. Merong lugar, mga kapatid, hallelujah, na kung saan inahanda ng Panginoon, especially for you, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Jesus confirmed He will return, hallelujah. Mahirap, mga kapatid, paniwalaan yung tao na namatay pero hindi na buhay, mga kapatid. Hindi na yung babalik ang patay, hindi na babalik, mga kapatid. But the Lord Jesus Christ, ayon sa ating nabasa, ayon sa scripture, mga kapatid, in the third day, He rose from the dead, mga kapatid, hallelujah. It means, mga kapatid, if He rose from the dead, hallelujah, His word is truth, mga kapatid, hallelujah. Kasi sinabi niya, I will rise again. And He did, mga kapatid. Nabuhay siya, mga kapatid, hallelujah. What more, mga kapatid, na kailangan nating proof, kailangan nating ebidensya, hallelujah. Hindi ba sapat na ang Panginoong Kristo after 3 days na buhay na maguli, mga kapatid? What proof ang kailangan natin, mga kapatid, para hindi tayo manampalataya sa kanyang mga salita, mga kapatid? Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Let's clap our hand to the Lord, hallelujah, sa oras na ito, mga kapatid. Sabi, mga kapatid, ng 1 Thessalonians, mga kapatid, chapter 4, verse 14, for since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with Him the believers who have died.
Hallelujah, hallelujah. We tell you this directly from the Lord. It is a epistle of Paul, mga kapatid. Sabi niya, we tell you this directly from the Lord. Sabi ni Paul, it's not my word. It's a word directly from the Lord. Hindi ito kasang isip, hindi ito theory lamang, hindi ito isang kwento lamang. Sabi ni Paul, we tell you this directly from the Lord. We who are still living when the Lord returns will not meet Him ahead of those who have died. For the Lord Himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First, the believer who have died will rise from their graves. Then together with them, we who are still alive. Buhay ka pa ba, mga kapatid? Buhay pa ba yung katabi mo, mga kapatid? Sabi ng Panginoon, we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will be with the Lord forever. So, encourage each other with this word. This is the writing of Paul, mga kapatid. Hallelujah. The Lord promised us, mga kapatid, na one day He will return, mga kapatid. Hallelujah. Panghawakan natin, mga kapatid, the resurrection of the Lord confirm that He will return, mga kapatid. Yung pagbalik, pagkabuhay ng Panginoon, mga kapatid, isang confirmation to us, mga kapatid. Hallelujah. He confirm us, mga kapatid, hallelujah, that our sin is already forgiven. He confirmed with His resurrection, mga kapatid, that He will fulfill His promise, mga kapatid. Natutuparin ng Panginoon yung kanyang mga promise sa buhay mo, mga kapatid. Kung tinapad niya yung kanyang salita na I will rise again after 3 days, how much more, mga kapatid? Na yung mga problema mo, yung mga hinihiling mo sa Panginoon, yung mga pangako niya sa iyo, mga kapatid, ay hindi niya tutuparin, mga kapatid. The Lord said, I will be with you forever. Hallelujah. I will not forsake you. I will guide you. I will protect you. Hallelujah. The Lord, resurrection, confirm His promise to us, mga kapatid. We have a lot, marami tayong promise, hallelujah, sa salita na ating Panginoon na mababasa, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, heaven and earth will pass away. Hallelujah. Amen. But my word, hallelujah, even, mga kapatid, yung kudlit, yung period, mga kapatid, hindi mawawala yan, mga kapatid. Kapag sinabi ng Panginoon, I will be with you. He will be with you, mga kapatid. Hindi niya, mga kapatid, babaliin yung kanyang salita. The Lord resurrection confirm His promises to us. That He will return one day, mga kapatid. That He will receive us, mga kapatid. Na tayo itatanggapin ng Panginoon, hallelujah, kakasamahin niya sa kanyang kaharian, mga kapatid. The Lord guarantee your presence, mga kapatid. The Lord guarantee our future, mga kapatid. The Lord will give us a blessed future, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Tayo, mga kapatid, hallelujah. Our past, our present, our future, mga kapatid, are all been confirmed through the resurrection of our Lord Jesus Christ, mga kapatid.